Isa po mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Diyos po ay higit na tapat at dakila sa ating pong buhay na binigyan tayo na panibagong lakas at sigla, panibagong araw na kakaharapin sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon at tayo po ay higit na magkasama-sama at paumpisaan po natin ang ating araw sa pagniig at pagdulog sa Kanya sa pamagitan ng morning devotion na ito. Salamat po muli sa ating Diyos na nagbibigay sa atin ng higit na sigla at kalakasan na ipaglilingkod natin sa Kanya. Sa oras na ito, minsan pa, bago tayo manalangin at dumako sa ating pag-aaral, pagbubulay ng salita, tayo muna po ay umawit ng isang awitin, pangako mo'y Kanyang panghahawakan. Hallelujah. Panginoon, lumalapit ang puso kong nag-iisa, kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan paman aming kapayapaan. Minsan pa nga po. Panginoon, malapit ang puso kong nag-iisa, kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan paman aming kapayapaan. Pangako nyo aming panghahawakan, ngako nyo ang tangi kong sandigan, pangako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako nyo'y aking panghahawakan. Ako nyo aming panghahawakan, ako nyo ang tangi kong sandigan, ako nyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man, pangako nyo'y aming panghahawakan. Ako nyo'y aming panghahawakan. Hallelujah. Lord, dahil sa iyong tapat na pangako, kami ay laging may sigla, may dakilang pag-asa na ipaglilingkod sa inyo. Sa umagang ito, sa aming pong pagsama-sama, Panginoon, sa inyong mayamang presensya at pagbubulay-bulay ng iyong salita, higit na ibaba niyo lamang po ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan. Kayo lamang po ang higit na maranasan sa pamamagitan ng mga salita. Gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng pagpapala at kalooban niyo ang higit na mahayag ng aking mga labit, mga bibig. Na kayo lamang po ang higit, Panginoon, na aming maging kalakasan o sa pamamagitan ng iyong salita at ang kapangyarihan niyo ang siyang dumaloy, Panginoon, sa mga salitang iyong papaunawa sa umagang ito. Kamtin po namin ang higit na kagalakan sa umagang ito. Nagwagamitin namin, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, na ipaglilingkod sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa oras na ito, muli po isang mapagpalang umaga po
sa bawat isa at sa mga kasama ko sa pag-aaral ng salita. At ang ating pong pag-aaralan ay makikita po natin o mabasa po natin sa aklat ng Jeremias chapter 10 verse 23 and 24. Pero sa buhay po natin na ating kinakarap, alam po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Alam po natin yung mga bagay na ano man yung nangyayari sa kapaligiran, hindi man natin talagang parang napakabigat, minsan hindi katanggap-tanggap, pero nasusulat naman to at higit na inano na ng salita ng Diyos. Pero ganun pa man, bilang mga anak ng Diyos, higit na nais ng Diyos na pagtibayin natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya sa ating pumbuhay bilang mga anak niya, higit niyang inilalapat sa ating buhay na yung pinakamabuti na gawin ng mga anak ng Diyos. At makikita po natin dito sa ating babasahin yung ginawang panalangin ni Jeremias bilang lingkod ng Panginoon. Sabi po dito, Panginoon, alam ko po na ang buhay ng tao ay hindi sa Kanya. Hindi siya ang may hawak ng kinabukasan niya. Ituwid niyo po kami, Panginoon, ng nararapat sa aming. Huwag niyo po itong gawin nang dahil sa inyong galit. Baka wala nang matira sa atin. Dahil nakikita po natin ang mga bagay na nangyayari, talaga pong hindi natin kontrolado ang mga sitwasyon. At ngayon nga po, di po ba, may mga virus na naman po na inaano, at maraming naghihigpit na naman po, kailangan na naman po ng face mask kapag lalabas. Pero ganun pa man, dahil tayo yung mga anak ng Diyos at maraming nangyayaring mga bagay na hindi madali sa ibang lugar, ay patuloy pa rin tumataas ang tubig, mga landslide, mga sakuna, at maraming kriminalidad, may mga pagnanakaw, may mga pagpatay, mga ganyan bagay. At ito ay higit na naunawaan na natin nung nabasa natin ang salita ng Diyos na ito din po ay talagang itinakda ng Diyos para higit na maunawaan ng tao na ang buhay na tinanggap natin ay hindi talaga natin pwedeng ipagmalaki or pwedeng angkinin. Kaya sabi po dito, Panginoon, alam ko po ang buhay ng tao ay hindi sa Kanya. Dahil ang gusto ng Panginoon bilang Kanyang minamahal na anak ay i-acknowledge siya. Sabi nga po, di po ba sa Kawikaan, acknowledge Him in all our ways. Dahil ang gusto ng Panginoon, alalahanin natin siya sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen po. Hindi siya ang may, sabi po dito, hindi siya ang may hawak ng kinabukasan. Dahil totoo naman po na ang hininga natin ay hindi sa atin. Kung paano natin tinanggap ito sa umagang ito at para magamit natin na ipaglingkod sa Kanya. So, ganun din ina-acknowledge ng isang lingkod na si Jeremias na sinasabi dito sa 10:16, pero ang Diyos ni Jacob ay hindi katulad ng mga iyon. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pati na ang Israel, ang mga taong hinirang niya. Panginoong makapangyarihan ang pangalan niya. So, nababatid ng mga anak ng Diyos kung sino ba talaga yung Diyos na may hawak sa atin. At yun po ang Diyos na buhay, ang Panginoong Hesus, na talagang gumawa at nagbigay sa atin ng dakilang bagay upang kamtin natin yung ating buhay ngayon na mabiyaya at ganap. At sa buhay po natin na patuloy na inilalakip sa Kanya, patuloy na idinitikit sa Kanya at itinutuwid sa Kanya, di po ba? Maraming bagay na nais ipaunawaan ng Diyos. Na kung paano, sabi nga po dito sa ating binasa, hindi tayo ang may hawak ng ating kinabukasan. Kaya nga po sinasabi, huwag nating ipagmayabang ang araw ng pumbukas. At palaging dapat nating ikip na lagi nating alalahanin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Bakit? Kasi siya yung pinagmumulan ng lahat ng bagay. At siya yung higit na nalulugod ang Panginoon kapag
um, nararamdaman niya na siya yung may authority sa ating pong buhay bilang siya ang may kaloob ng lakas natin, ng ating pribilehiyong tinatanggap, mga oportunidad, di po ba? Alam natin yan na hindi dahil sa sarili nating lakas at alam naman natin yung pribileyo at yung kalalagayan ng mga Israelita ay ganun din ang tinanggap. Di ba? Yung mga bagay na nilakaran nila, kung paano sila iniligtas, ganun din po yung pribilehiyong iniligtas. Kaya yung panalangin na lang po ni Jeremias sa Panginoon na ipaunawa ng Diyos sa mga mamayang Israelita na hindi nila hawak ang kinabukasan at hindi pagmamay-ari na mamayang Israel ang kanilang pambuhay. Ganon din sa atin. Ano man yung mga dinadirect sa atin, mga kapatid, alam po natin dahil maraming pangyayari higit sa Biblia na nagpatunay na kung sino man ang nagtitindig ng kanyang sarili at hindi ino-honor ang Panginoon, hindi po ba? Alam naman natin yan sa gawa na inuod siya, hindi po ba? Yung isang hari doon na hindi inacknowledge ang Panginoon, hindi po ba nangyayari sa kanya? Hindi maganda. At maraming bagay sa mundong ito na mga kapwa natin mamamayan or mga hindi kumikilala ay maraming napapariwara at nawawalan sila ng pag-asa at nawawalan sila ng direction. Pero kapag ginawa natin ito, kapag ang buhay natin ay higit nating, sabi nga po, yung pinakamabuting gawin ay ginagawa natin, yung pinag-aaralan po natin ay kinikilala natin, ina-acknowledge natin ang Diyos bilang siya yung may authority at dapat yung dependency natin sa Kanya ay nakikita niya. Di po ba? Sabi nga sa salita ng Diyos sa Mateo, ang kikilala sa Kanya ay kikilala rin din niya sa harap ng Diyos. Di po ba napakasarap noon? Pero ganun pa man sabi dito sa pangalawa, ituwid ninyo po kami. Kumbaga, humble ourselves. Sabi nga po sa salita ng Diyos sa 1 Peter na 5:6, sabi po dito, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Amen. Ang gusto kasi ng Panginoon sa ating pong buhay, katulad ng unang ating pinag-aralan na alalahanin natin ay magpasakop tayo sa Kanya, sa kapangyarihan niya. Dahil unang-una, at alam natin yung mga bagay na sa atin, higit yung ating pong buhay, ay kung pinapasakop natin ito, katulad ng nilakaran ng Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao, di po ba? Ganon din niya tayo pagtatagumpayin, idadirect, di po ba? Na kahit hirap na hirap tayo, di po ba? Kahit yung nararamdaman na ng Panginoon yung kanyang saro, di po ba? Pero sabi ng Panginoong Hesus, pero kalooban nyo pa rin ang masunod. Na yun yung mga bagay na higit natin natututunan kapag ina-acknowledge natin at lagi nating talagang pinanghahawakan ang salita ng Diyos, nilalapat sa ating kaisipan at patuloy na ninanais itimo sa ating kaloob-looban na ang nais natin ay pagtutuwid. Hindi po ba? Dahil sa pagtutuwid, nandun yung higit na kapangyarihan ng Diyos na magagawa natin yung higit na kalooban niya. Di po ba? Kaya nga sinabi sa Salmo, sinabi nga po ni Haring David, likhain niyo po ako ng bagong puso. Dahil nung pinapatuwid niya yung sarili niya dahil sa kanyang pagkakamali na nagawa, di po ba? Alam niyang hindi siya naging karapat dapat. At alam natin, sa atin, hindi tayo magiging matuwid. Dahil nandito pa rin po tayo sa pamumuhay sa laman. At yung tagpo po natin ay labanan sa pita ng laman. At kapag ninanais po natin yung pagtutuwid ng Panginoon, yung pangangaral ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay sa atin ng mga bagay na pangungusap, dahil alam naman natin nasa atin ang banal na Espiritu.
na siya magtuturo sa atin. Alam po natin na minsan kahit mabigat yung kanyang turo ay nagiging kagaanan po natin ito. Kaya nais ng Panginoon sa pangatlo, yung lumapit tayo sa Kanya. Lahat ng nabibigatan na nagpapagala. Dahil siya yung magbibigay ng kagaanan sa atin. Minsan madalas ay, actually, aminin man natin sa hindi natin alam ang lahat ng ating dapat gawin. At kapag ina-acknowledge natin, balik tayo sa doon, palagi natin nais lumapit sa Kanya. Lahat ng kabigatan natin, kabalisaan natin, dahil sabing ipagkatiwala lahat natin ang ating kabalisaan dahil nagmamalasakit siya. 1 Peter 5:7. Dahil kapag ang mga sitwasyon natin, katulad po ni Jeremias, di po ba alam naman natin, siya ay weeping prophet. Kapag pinadama po natin sa Panginoon yung ating pagtitiwala at ating patuloy na pagpapakumbaba sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng paglapit sa Kanya, pagdulog sa Kanya, di po ba dinadirect niya tayo sa Kanyang karunungan? Na sabi nga po dun sa Panaghuy 3, di po ba something mula sa 22 na kapag naaalala ko ang dakilang habag ng Panginoon, yun yung nagbibigay sa Kanya. Basahin na lang po natin. Hindi ko po masyadong kabisado eh. Sabi po dito sa Panaghuy 3, sabi po doon sa 20, at kung palagi kong isip manghihina ko, pero sa 21, pero nananumbalik ang pag-asa kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan, yung steadfast love ng Panginoon. Na kapag tayo lumalapit sa Kanya, hinihingi po natin yung pagtutuwid ng ating kaloob-looban, ng ating sarili sa harapan ng Panginoon. Di po ba? Sabi po dito, huwag niyo pong gawin sa amin, huwag niyo po itong gawin sa amin dahil sa inyong galit. Baka wala nang matira sa atin. Di ba? Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang hindi kumikilala sa Kanya, sabi sa John 3:36b, ay mananatili ang galit sa Kanya. Pero kapag ina-acknowledge natin ang Panginoon, di po ba? Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, ng puso ay nakadikit at ang kagalakan na iyan Diyos, nilalapit niya. Kaya nga po naisip at pinaunawa ng Diyos kay Jeremias na kung iisipin ko ang lahat ng bagay, talagang, di ba sa panghina natin na parang yung anxiety na, yung doubtness na, yung self-pityness na, ano mangyayari sa atin? Talagang magpapak-lockdown tayo at mag-aano yon into yung madedebas yung ating sarili at baka mapaaga tayo. Pero dahil nga po yung pag-ibig ng Diyos na nagpapatuwid tayo at humihingi tayo at lumalapit tayo sa Kanya na hindi mapangyari yung mga bagay na iniisip natin na hindi maganda. Na sabi po dito, yung galit ng Panginoon ay maibaba sa atin. Di po ba? Panginoon, sabi nyo nga po, lumapit kayo sa amin. Lumapit kami sa inyo pala, sorry. Lumapit kayo sa inyo at hindi nyo kami pagdadamutan. Ano mang hilingin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus ay pagkakaloob niyo. Hindi po ba? Kaya yung pag-asa ng mga anak ng Diyos ay nasa pangalan ng Panginoong Yesus. At yun po yung mga bagay na dinadirect ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil marami pa tayong bagay na kakaharapin. Halos pagpapakita pa lang talaga ng Diyos yung malapit na siyang dumating sa mga bagay-bagay. At talagang minsan nahahambal tayo sa mga nangyayari sa sitwasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Di po ba sa ibang lugar na nahihirapan sila, wala nang patuloy na paghihirap sa mga kalamidad, di po ba? Na konting ulan lang at mga bagay na ganyan, marami na nangyayari. Pero ganun pa man, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hindi sa kaisipan na parang ang taas ng tingin natin sa ating sarili. Pero yung pangako kasi ng Diyos na siya yung batong kanlungan natin, di po ba? Na pinapanaligan natin at manadalanginan natin. Di po ba? Sa panahon po kasi ngayon, mga kapatid,
ang talagang realidad. Alam natin yung mabuti, pero mas nais ng Diyos na gawin pa natin yung pinakamabuting gawain sa lahat ng bagay. Ang palaging lumapit sa Kanya, magpakumbaba, at alalahanin at i-acknowledge siya palagi sa ating mga buhay. Dahil yun yung nagiging susi at naging susi ng mga naunang lingkod na nagtapat at lumakad sa pananampalataya sa Kanya. In-acknowledge ang Panginoon Diyos. Simple lang po ang mensahe sa umagang ito. Hindi ko man alam ang mga sitwasyon ng bawat isa. Maging sa akin ay mensahe din to bakit ko nasabi sa umagang ito. Dahil bilang mga lingkod, ang pananampalataya natin ay higit na paglakad sa kalooban ng Panginoon, na hindi na yung dating buhay ang lalakaran natin. Amen po. Trust in our living God, which is, amen po. Tama, sa Diyos po ang papuri na madama ng Diyos na sa pamagitan na hindi na tayo yung dating atin, mga kapatid, tayo na ay dependent sa kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang nais ng Panginoon ay lagi nating ipagtiwala. Kilalanin siya sa ating knowledge, Him always, at patuloy na ang kagalakan ng Panginoon yung higit na maging kasiyahan ng ating pong buhay. Na Lord, sa gagawin ko bang ito, ikaw ay malulugod? Sa mga bagay na didesisyonan ko na ba ito, ikaw ay higit ng mapaparangalan? Mga bagay na dapat tumatakbo sa ating isipan. Dahil ang nais ng Diyos ay yung pinakamabuting gawain. Bilang tao, alam na natin yung mabuti, mga kapatid. Pero ang nais pa natin, yung pinakamabuti na lagi tayong, dahil ang Panginoong Hesus ng katawan tao, balik tayo, lagi lang niya ginawa yung pinakamabuti sa harapan ng Diyos. Na kahit nasa kanya yung kapangyarihan, pero yung dependency niya sa Diyos Ama, sa langit, ay pinakita at ginawa, nilakaran niya. Ganon din po tayo, mga kapatid. Alam natin yung saro din ng Panginoon ay mararanasan natin. Mas mabigat pa nga eh. Pero maaasahan po natin na sabi niya, lagi siyang nariyan. Anumang sitwasyon, He will not leave us nor forsake us, mga kapatid. Kaya sabi po dito, sa huling verse po natin, sa 1 Corinto 1:9, dito na po tayo magtatapos. Simple lang po ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid. Pero ganun pa man, napakaganda po yung pinakamabuting gawain ay lagi natin tinataguyod. Dahil ang Diyos na nagmamahal sa atin, 1 Corinto, sabi po dito sa 1 Corinto, ito po ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ng Corinto. Sabi po dito sa 8 and 9, panatiliin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa tapusan upang kayo maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Amen? Napakaganda po, no? Na panatiliin natin. At para tayo manatili na maging matatag, ang pinakamabuting gawain ay palaging dumulog sa Kanya, i-acknowledge natin siya at kilalanin na wala tayong magagawa kung wala ang pagkilos ng Panginoon, kung wala ang pagsama, kung wala ang Diyos sa ating pong buhay. Di po ba? Sabi po sa John 15, bilang po siya ang puno ng ubas. Kaya, kung babalikan ko po yung binasa ko kanina sa 1 Peter 5:6, na magpapasakop tayo sa Kanya. Ano po yung pangako ng Panginoon? Sabi po dito sa 5, binasa ko po kanina, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ng araw na pararangalan. Dahil ang nais ng Panginoon ay pananatiliin tayo sa Kanyang presensya. Malapit na siyang dumating, mga kapatid. Walang makakapagsabi, pero dahil sa mga nangyayari, ito'y nasusulat sa Kanyang salita at sa Kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng titiwala
at sabi nga, mananatiling tapat ay magtatagumpay. Dahil ang pangako niya ay tapat. Di po ba? Tapat ang tapat ang Diyos. Sabi po sa ating sa tekstong dito sa 9, sabi po dito, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak. Si Kristo ng ating Panginoon. Tapat ang Diyos, mga kapatid. Kaya sabi po dun sa ating Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong isa, kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin, tapat kailan paman, aming kapayapaan. Panginoon, pinanghawakan natin ang pangako ng Panginoon, mga kapatid. At dahil sa panghawak natin sa patuloy natin higit na sandigan at patuloy na maging higit na laman ng ating damdamin. Lord, I trust you at all times. Tama po, mga kapatid. Trust in the Lord at all times. Dahil siya lang naman talaga yung kapangyarihan ng ating pong buhay upang tayo magtagumpay, upang kamtin po natin yung mga bagay na mabuti, yung kanyang pagtuturo, yung kanyang tulong, yung kanyang pribilehiyo, na siya yung Diyos na ating pag-asa, katulad po ng laging sinasabi po at higit na pag sa programa po ng ating superintendent, ang Diyos ang pag-asa po ba. Kaya sa ating pong buhay sa oras na ito, sa umagang ito, ano man yung harapin, katulad ng mga lingkod ng Panginoon na una sa atin, yung paglapit sa Kanya, pinapanalangin na, Lord, let your will be done. Na kung ano man yung mga bagay na hindi mo kalooban, ituwid nyo nga po kami. Iligtas nyo nga po kami sa mga bagay na hindi. Dahil, ang sabi nga po, kailangan natin siyang palaging kilalanin. Dahil dun, nakikita ng Diyos yung kaluguran niya na tayo palaging sa Kanya nagagalak. Palaging siya yung ating pag-asa, palaging siya yung ating nilalapitan, palaging sinasandig natin ang ating pong buhay sa Kanya. Simple man, pero higit na ito ang susi. Sabi nga, pinakamabuting gawin. Pinaka-basic na talagang buhay at sandata nating mga anak ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, hindi man natin alam ang kanya-kanya natin sitwasyon. Pero yung salita ng Diyos, na sabi niya, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa. Kapag tayo nakikipag-isa, yung connection natin ay hindi mawawala. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kayo ang dakilang biyaya at pag-asa ng aming buhay na ipinaglilingkod sa inyo. Ano man sitwasyon ng bawat isa sa amin, mga kapatid ko, nakasama ko sa online, mga sitwasyon ng paglilingkod namin, kabalikat ang aming mga tagapanguna, ang aming mga superintendent, ang pamilya ng Masaredo, ang pamilya, Panginoon, ng Pastora Never, O God, sa iyong biyaya at katapatan, O Lord God, ang iyong tulong, ang palaging nauna na, at patuloy niyong ibinababa, ang patuloy na pagpapala sa lahat ng aspeto, at patuloy na tulong, Panginoon, na kayo ang Diyos na tapat kailan pa man, na laging nauuna na, nagbibigay at nagbababa, Panginoon, ng iyong kapangyarihan at mayamang pagkilos at paggawa upang kami ay higit pa na magtagumpay sa lakbayin at patuloy na buhay na inilalapat niya sa amin, Lord God. Pagpalain niyo po ang aming superintendent at patuloy niyo po siyang palakasin at bigyan ng mahaba pang buhay na patuloy kami idadirect, O God, sa lahat ng mga gampanin bilang mga anak. Katagpuin niyo po palagi ang aming mga kapatid na kasama ko at makikinig pa at makakapanood pa ng live nito. Kay lamang po ang Diyos ng pag-asa, na kanlungan at katagalakan na tinatamasa at pinaglilingkod namin sa inyo ngayon, bukas at magpakailanman, sa ipong papuri paglubalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Tayo po'y pinagpala ng Diyos. Hallelujah.